Grabe, no? Sobrang lapit yan, mga tol. Di ba? Ayun, no? Yes, sir. Nakuha ko, sir. Yes, sir. Nasa ilalim ng pagpasado mo, So, sir. lumayo na siya. Sir. Tapos tila parang ano, bumabalik pa, no? Yes, sir. Kuya, mag-atin pa. Ayan, no? Ay, sir. Babalik malapit pa, oh. na naman. Sabi ang gobyerno malapit sa ibabaw ng bakla. Malapit, oh. Grabe, no? This time, mas malayo siya. Ano yan? Nagradyo pa yung mga China. Alam niyo, pag nakapanood ako ng ganito mga ginagawa ng PLA Navy, yung mga barko nila, mga ganun. Pag nakapanood ako na ginaganyan yung mga tropa natin, no, nakakapanggigil, di ba? Parang gusto mo pumunta rin, batuhin sila yun. Parang, kung pwede lang basukain itong mga ari pa rin ng mga missile, pasabugin na lang. O pwede lang pagka ganyan, no, yung ginagawa. Parang ano, parang automatic. Pagka ganyan ginawa mo, pwede ka namin pasabugin. Sana ganun, no? Basta may ebidensya. Diba? Ewan ko kung gawin pa ng China yan. Diba? Kung gawin pa ng China yan, pagka may ganung batas na pagka lumapit ka ng ganito, masyado ka na malapit, threat ka na sa buhay namin, threat ka na sa ginagawa mo sa amin, pwede ka na namin pasabugin. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, no? At ito ay ngayon pag-uusapan natin, no? Amerika nagbabala po sa China, no? Nagalit sa ginawa ng China sa eroplano ng Pilipinas at ipinaalala po ng Amerika ang tungkol po sa MDT ng US at ng Amerika. Alright, so yan po ang ating pag-uusapan mula po sa channel ni Sir Ariel TV. Nandiyan po sa ibaba yung kanyang link. Mga tol, mga babayan, pakisubscribe din po ang kanyang channel. At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At pakilike naman po ang ating video ngayon, no? Sa mga nakakapanood ngayon, pakiclick po yung like button sa ibaba. At paki-comment po ang inyong mga opinion sa inyong mapapanood na video ngayon. Please lang, panoorin nyo po muna yung video para makakuha ninyo kung ano yung nilalaman. Okay, so mas maganda po kasi yung bago tayo magkomento ng kung ano. May mga nababasa kasi ako dyan. Yung iba parang irrelevant, parang ang layo, no? Doon sa kanilang, doon sa content. At the same time, parang hindi nila napanood yung buong video. Okay, so panoorin nyo muna yung buong video or kahit kalahati lang ng video para maintindihan ninyo kung ano talaga yun nilalaman. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Estados Unidos nagalit sa ginawa ng China sa eroplano ng Pilipinas, pero galit naman kasi talaga yon mga to. Bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Kinundina ng United States ang mga mapanganib na maniobra ng China Navy chopper sa Scarborough Shoal, na binibigyang diin na ang 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake, kabilang ang mga nangyari sa South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na naninindigan ng US sa Pilipinas sa pagkondena sa hindi ligtas at irresponsableng aksyon ng Chinese People's Liberation Army Navy. Okay, so ito basahin natin mga tol, no? Inilalaman nung balita na yon. Okay, so the United States stands with its ally, the Philippines, to condemn the unsafe and irresponsible actions by the Chinese. Okay? So, People's Liberation Army Navy to interfere with a Philippine maritime air operation, okay, in the vicinity of Scarborough Reef. A Chinese helicopter came within 3 meters of a Philippine Bureau of Fisheries and Resources plane conducting routine overflight, endangering the safety of the aircraft and its crew. This incident follows China's separate, unsafe and unprofessional maneuvers on February 11 that endangered an Australian aircraft that was
conducting a routine maritime patrol in South China Sea, no? Reckless Chinese actions such as this are a threat to navigation and overflight in the South China Sea, and we will continue to support our allies and partners to ensure a free and open Indo-Pacific. Now, we call on China to refrain from coercive actions and settle its disputes peacefully in accordance with international law. Alright? Ano nilalaman nito? Kinukundina ng Amerika yung ginagawa ng China at sinasabihan nga po dito, no, etong China, no, na tigilan na yung mga coercive actions at pag-usapan, no, ayusin, no, ng peacefully na naaayon po sa international law yung mga disputes po. Okay, so sa tingin ba ninyo ginagawa yan ng China? No? Yung peacefully? Hindi eh. Yung ginagawa kasi ng China dito, mga tol, mga kababayan, no, dinadaan nila sa ganyan, dinadaan nila sa pananakot. At the same time, mga tol, no, PLA Navy po yung ginamit na na chopper dito. So ibig sabihin, hindi na basta-basta yung mga eroplano ginagamit or mga chopper na ginagamit. Navy na po nila, no, yung ginagamit po rito. Kaya medyo masyado ng agresibo itong ginagawa na to ng China. Okay, so porque yung lumilipad po na yan na eroplano ng before, ginaganyan na nila, binubuli na nila. Bakit hindi nyo kaya gawin yan, no? Doon sa eroplano ng Pilipinas din. 'Di ba? Baka sakaling makatikim sila. Pagkondena sa hindi ligtas at irresponsableng aksyon ng Chinese People's Liberation Army Navy sa pakikialam sa isang maritime air operation ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal, tinuligsa din ng United States noong Miyerkules ang China dahil sa tinatawag nitong delikadong maniobra ng isang Chinese military helicopter laban sa isang Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft na nagsasagawa ng patrol sa Bajo de Masinloc. Hinikayat ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang China na itigil ang mapilit na pagkilos nito at lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan ng mapayapa alinsunod sa internasyonal na batas. Maghahain ng panibagong diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa unprofessional at Protesta na naman, ako. Ano nangyayari dyan sa protesta na yan, mga tol? Ako, kung sa akin lang, no, kung ganyan ang ginagawa ng China, mapa-ere o mapa-katubigan, no, siguro dapat tinatapatan din natin yung ginagawa nilang pambubuli. Kasi kung patuloy tayong magpapabaya ng ganyan, hayaan, puro protesta tayo, wala, aabusuin lang tayo ng China. Kamukat-mukat ninyo, wala na tayong mababawi dyan sa ating EEC. Lahat kanila na. reckless flight maneuvers ng helicopter ng PLA Navy Harbin Z9 na may tail number 68, na lumipad sa malapit na distansya na 3 metro lamang mula sa Cessna 208B Grand Caravan X ng BFAR, habang nagsasagawa ng regular maritime domain awareness flight sa Bajo de Masinloc nitong Martes 18 ng Pebrero. Sa isang statement mula sa National Maritime Council, sinabi ng konseho na lubhang nababagabag ang pamahalaan ng Pilipinas sa naging aksyon ng Chinese helicopter. Ang tahasang mapanganib na aksyong ito ay naglagay aniya sa kaligtasan ng mga piloto at pasaherong lula nito sa panganib. Nagpapakita rin umano ito ng kawalan ng paggalang sa mga pamantayang tinatanggap sa buong mundo para sa good airmanship at flight safety. Iginiit din ng konseho na may hindi maikakailang soberanya at jurisdiksyon ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ang iligal, mapilit, at agresibong pag-uugali aniya ng China ay hindi makakapigil sa Pilipinas na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga nakagawiang maritime operation nito alinsunod sa soberanya sa shoal. Hindi rin matitinag ang Pilipinas sa tungkulin nitong pangalagaan ang mga maritime interest nito sa shoal, alinsunod sa Philippine Maritime Zones Act at international law, partikular na ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Samantala, hinimok ng konseho ang China na gumalang sa international law, makiisa sa responsableng pag-uugali ng isang estado, ituloy ang mapayapang pag-aayos sa mga hindi pagkakaunawaan, at iwasan ang mga aksyon na sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. How dangerous is dangerous pag sinabi po natin na yung ginawa ng Chinese Navy helicopter doon sa B4 vessel, because we're saying 3 meters, no? But what are the possible scenario na nangyari po kung talagang nagkaroon ng encounters or yung dalawang sasakyan? Thank you, Tristan. No? The possible danger ng ginawa ng PLA Navy helicopter when it came close to the BFAR aircraft yesterday,
the distance was only basically 3 meters. No? There are two instances that they did dangerous maneuver. The first one was that close, 3 meters above the port side ng aircraft. So the tendency, kung meron kang propeller wash yung helicopter, which means it pushes down, no? Gumilid siya sa left side ng aircraft. So ibig sabihin, may force siya na pinumpush yung left wing ng aircraft. So the pilot really had a hard time to stabilize the aircraft habang nag-hover siya on the top of the aircraft. And then the second one, of course, the helicopter should have observed the proper and safe distance. Dahil alam naman natin how dangerous it will be. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Ano yung mga na-violate nung incident na yun, sir, na international aviation regulations? And are you concerned na dati po karagatan lang yung pinag-uusapan natin and now nakikita natin nagkakaroon na rin po ng ganitong encounter sa airspace? Well, the International Civil Aviation Organization have this aviation regulations. And I have to be very honest with you, I'm not really privy about this particular regulations. But common sense lang naman, itong ganitong kalapit na proximity is outrightly very dangerous and endangers the passenger ng ating aircraft. Now, regarding your second question, how serious is this? Kung maaalala natin ang mga nakaraang, itong taon, no? The other incident na gumamit ng PLA Navy helicopter ang China was last month when the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources that conducted marine scientific research sa may Pag-asa case. While our BFAR personnel together with Coast Guard and some marine scientists were on board the rubber boat, nagpalipad ang PLA Navy ng another helicopter which also jeopardized the safety of our personnel. So, I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel together with some of our media friends were actually on board the BFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. But if you're going to ask me, does it really matter kung mag-file tayo ng diplomatic protest? This was already responded by the DFA. No? We may not expect China to change its behavior, but we're still going to continue, keeps on filing the diplomatic protest. Because this is an important procedure that we need to do to tell the international community that we are against such aggressive action of the People's Republic of China. Kumbaga, it's important for us na ipalista ito at sabihin na ito ginawa nyo and we're not condoning it. We are totally against such a lawful activity. Oh my God! Ayan, no, di ba? Mga bayan, no? Grabe. Alam niyo, pagka nakapanood din ako ng mga ganong mga video, di ba? Ito, panoorin natin. Lapit daw. Di ba? Grabe, no? Sobrang lapit yan, mga tol. Di ba? Ayun, no? Yes, sir. Nakuha na kayo, sir. Yes, sir. Nasa ilalim ng pagpasado mo, So, sir. lumayo na siya. Sir. Tapos tila parang bumabalik pa, no? Yes, sir. Kuya, mag-attend paano? Ayan, no? Ay, sir. Babalik pa, oh. Sabi ako, kuya, lumalapit sa ibabaw ng bakla. Malapit, oh. Grabe, no? This time, mas malayo siya. Nagradyo pa yung mga China. Alam niyo, pag nakapanood ako ng ganito mga ginagawa ng PLA Navy, yung mga barko nila, mga ganun. Pag nakapanood ako na ginaganyan yung mga tropa natin, nakakapanggigil, di ba? Parang gusto mo pumunta rin, batohin sila yun. Parang, kung pwede lang basukain itong mga ari pa rin ng mga missile, pasabugin na lang. O pwede lang, pagka ganyan, no, yung ginagawa,
Parang parang automatic. Pagka ganyan ginawa mo, pwede ka namin pasabugin. Sana ganun, no? Basta may ebidensya. Diba? Ewan ko kung gawin pa ng China yan. Diba? Kung gawin pa ng China yan, pagka may ganung batas na pagka lumapit ka ng ganito, masyado ka na malapit, threat ka na sa buhay namin, threat ka na sa ginagawa mo sa amin, pwede ka na namin pasabugin. No? Ano sa palagay ninyo? Comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na dati niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.